Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo mga ka-Wonder. Tuluyan na bang itinatwa o pinagkaila o itinanggi ng Pangulong Marcos ang kanyang kapatid na si Imee Marcos dahil sa ginawa nito during the INC rally? So may sinabi ang Pangulong Marcos, sabi niya, and I quote, "That lady that you see talking on the TV is not my sister." Ito ba'y pagtanggi niya? O may kinalaman pa to sa malalim na dahilan kung bakit yung katagang "that lady that you see talking on the TV is not my sister"? Yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, etong kahapon lang ay nagbitaw ang Pangulo ng kataga. Sabi niya, and I quote again, "That lady that you see talking on TV is not my sister." Ano ba ibig sabihin nito mga ka-Wonder? Since maraming kumakalat na rumor na nanatili pa ring urban legend dahil hindi nga nakapagpa-DNA test nga itong si Imee, dyan sa kay Lacson na sinasabi nila, na kakaiba nga itsura niya dito sa dalawa, kay Bongbong tsaka kay Irene, which is very similar yung itsura. At pagdating sa kanya ay ang layo po mga ka-Wonder, na nagbibigay sa iba ng doubt kung talaga bang kapatid siya na mukha ngang ihinahalin tulad yung kanyang muka dito sa yung maong Lacson, yung Arsenio Lacson. Well, ano bang ibig sabihin ng Pangulong Marcos nang sinabi niyang "that's not my sister"? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. Sabi nga ng iba, wala na. Hindi talaga kapatid yan. Yun ang ibig lang sabihin ng Pangulo. Kumbaga parang medyo yung salita ay may pagka-figure of speech. May pagkatalinhaga ba yung ibig sabihin. Double meaning daw yung sinabi ng Pangulo. He said that in his response to Imee Marcos' accusation sa kanya at sa pamilya niya. Yan pong mabigat mga ka-Wonder. Oh, no. Ang inakusahan doon ay siya, ang First Lady at si Sandro. At sabi children. I don't know kung kasama pa yung iba. So that's very devastating mga ka-Wonder. That's a no-no when it comes to family. Na talagang malinis naman. Kung talaga yung family mo ay maayos talaga, malinis talaga at sinisiraan mo lang for the sake of ambition and all, talagang no-no yan mga ka-Wonder. At nag-express din ang Pangulong Marcos sa kabila ng ginawa sa kanya. Ito ay medyo psychological approach. Sabi niya, he also expressed concern for her, kay Imee. We are very worried about her. So nag-worry, there is something na sinabi ni PBBM, something on that phrase, we are very worried about her. Merong something dyan. Does it mean na sinasabi nga nitong iba na naririnig natin, although chismis pa lang to na nagda-drugs daw itong si Imee or yung anak din daw, or hindi ko nang sure kasi naririnig lang natin. Is that the same meaning PBBM is trying to convey to the public? I hope she feels better soon. Okay. So maaring sinasabi niya that maybe he was saying that Imee that time when she was speaking on that podium during the rally was not in her normal or regular state of mind. Wala siya sa homeostasis ng kanyang kaisipan. Kasi sabi niya, I hope she feels better soon. At according sa Palace, sa opisina ng ating Pangulo, they deny that there is feud. Medyo may kaguluhan, yung family feud o alitan sa pamilya. Wala raw nangyayaring ganun according kay BBBM in broad terms mga ka-Wonder. Pero na parang yung sinabi ni Imee Marcos na-frame na nila na yung statement na yon na mula kay Imee mismo ay hindi
ganon yung kanilang upbringing. Wala yun sa kanilang pamilya. Hindi nag-i-evolve yung mga ganong salita na lumabas sa bibig ni Amy Marcos, mga ka-wonder. So ano bang ibig sabihin ng statement ni PBBM? No? So maraming ways to interpret that, mga ka-wonder. No? I asked my friend who is a psychology graduate at she is also practicing now as a psychiatrist. Hindi ko na i-mention kung sino yung name niya. So sabi niya, yung mga possibilities ay maaring metaphorical yung sinasabi ni PBBM dahil nga sa emotional state, siniraan ka eh. So until now, siguro hindi pa rin naka-move on si PBBM. She's still in his emotional situation. Ano? Kaya yung kanyang statement is emotional din. Kaya ganun ang pagkakasabi. Na hindi niya naman ito tinutukoy literally na hindi niya kapatid yang si Amy Marcos. Dahil hindi ba niya yan kadugo? Parang gano'n, ano? Kung totoo man yung sinasabi na kadugo niya lang yan sa ina at hindi sa ama. Hindi naman siguro yan daw ang pinatutukoy niya. Na ang sinasabi niya na she, speaking on TV, right now is not the sister I know. Parang gano'n. Not the sister I recognize. Parang hindi ko kapatid yang nagsasalita. Parang gano'n lang ibig sabihin. Na hindi yan yung nakikita niya. Nakamatagal niya nakasama si Amy, kapatid niya, ilang taon na si Amy Marcos, na hindi ganyan ang Amy Marcos para sa kanya. Na parang pinararating ni PBBM na there's something wrong with her. No, yung she might not be sane that time when she was saying that. Maybe there's something at the back of her mind while she was saying that. Bakit? Dahil hindi raw sane or hindi reasonable yung kanyang mga mata habang siya po ay nagtatalumpati kasi kilala siya ni PBBM. Kaya nga sinabi ni PBBM, I hope she feels better. Na ang ibig sabihin lang na implication nito, mga ka-wonder, during that time when she was speaking in public, maybe meron health and mental, emotional, or otherwise something wrong with her. Parang ganun pong ibig sabihin. So was PBBM questioning the credibility o yung mental state ni Amy Marcos during that time when she was speaking? Na sinabi niya ngang she's not my sister. Is this figurative or literal? Na may gusto siyang pahiwatig sa publiko. Kasi nagkakas siya ng doubt, mga ka-wonder. Ano? Yung parang, dapat kabisado mo yan, kapatid mo yan. Eh. But she casted doubt on her na yung credibility nga nito, yung authenticity, no? Yung claim ni Amy Marcos patungkol sa sinasabi niya kay PBBM ay parang hindi siya si Amy Marcos. Sabi, the person making these wild claims is not the woman I know. Yun pong ibig sabihin nun. Hindi naman ganyan. Sa mga dinabi-daming ang bombarding accusations na mga paninira sa kanya ng kabila, nagsasalita lang si Amy Marcos ng something against. But not to the point like this, mga ka-wonder. No? Kaya nga sinabi niya, I hope she's okay. No? Kasi nga parang hindi siya yun. Politically, kung yun pong ating pagbabasihan, no? Parang this helps him dismiss her, yung pagkaka-accuse niya, yung allegation niya kay PBBM ng drug use by determining nga yung reliability ni Amy bilang kapatid. No? At hindi nga yung talagang literal na engage si PBBM sa illegal substance, ano? But by attacking yung messenger, yung paano niya isinabi yun bilang yung pagkakasalita. No? That time, that's not my sister. She's my sister, perhaps, yun ang ibig sabihin, but that woman right now speaking is not my sister. Para siyang figurative. At malamang, ito yung sinasabi ni Amy Marcos na hindi sila nag-usap ng 3 years. Pero may isang debunk dyan na during the rally, magkakasama sila. Sabi niya, hindi raw nagkita eh. So medyo false yun, mga ka-wonder. No? So yung sinasabi doon na medyo malalim yung naging gap. Maaring ganun, ano? Pero sabi nga ni PBBM wala silang feud between the family. Kasi ang pagkakatukoy parang in-estrange niya si Amy. That's not my sister. Parang alienated si Amy Marcos sa pagkakasabi ni PBBM. So this may mean a distance, no, from PBBM dun sa sister niya dahil nga sa statement na pinahayag nito na it could be political damaging, mga ka-wonder, no? Not just could be, it can be. Because talagang for others, no, sa ating po nakakausap, talagang sinasabi kawawa naman at napapatanong din yung iba, why is the sister's president acting that way? Parang, why is there something? Nagtatanong sa akin yung mga kakilala natin mga Amerikano na nababalitaan din nila ito, mga ka-wonder, no? Or, meron bang sinasabing conspiracy or identity implication?
Yung less likely, more speculative, gaya nga ng kumakalat, talaga bang kapatid ni PBBM itong si Amy Marcos, na iba-iba nga ang kanyang aura, yung kanyang muka, doon kay Bongbong Marcos at kay Amy. Pag tinignan mo yung dalawa, magkamuka. Pagdating sa kanya, parang nagkaroon ng gap, no? Parang nagkaroon yung missing link, ano? How come she looked like that while the other two look so similar? Not the same, so much similar. So, pero yung kanyang itsura is so much dissimilar, hindi magkamuka. So, yung ba yung ini-imply niya ron is talagang literal na she's not really my sister? Na talaga bang sinabi ni PBBM, that woman you see on the screen speaking is not my sister? Is that literal? Yun din ang tinatanong ng iba eh. Yun daw ang ibig sabihin nun, mga ka-wonder, na nagdo-double meaning lang tayo, ano? Pero bakit? Because they say, itong mga tao na of course until now it's still an urban legend dahil nga dun sa kumakalat na issue. Sabi nga ng kaibigan kong psychologist, na hindi naman daw ibig sabihin, it doesn't mean that it has to go that far. Hindi yun, ano? Na dinideny niya yung kanilang blood ties o yung kanilang blood relationship. He said that lady is not my sister, which is more about her public persona on TV than biological claim. That lady kasi yung ginamit niya. He didn't say na Amy Marcos is not my sister. That's really straight and blunt. Pero sabi niya that lady, which is something like parang metaphorically, na because of her persona, she's appearing right now. Parang sa Facebook, ano, we have different persona. The reality is like this right now. But the way you project on Facebook is different. Lalagay mo dun na mahilig ka sa ganito, kumanta, mahilig ka sa arts, mahilig ka magbasa sa literature. But in reality, you're not really into those. Yun po yung sinasabing persona mo na naipo-project mo sa public o sa TV or sa media na imbis na biological claim ang ibig sabihin ni PBBM. However, some in the public might interpret it more dramatically or conspiracy theorize. Merong sabwatan, mga ka-wonder, no? Alam na natin yung mga rumors na yan, yung mga clone, yung mga impostor na si PBBM daw ay hindi na yung tunay na Marcos dahil the way back somewhere before, no? Somewhere those days, na nadisgrasya raw ito sa isang car accident sa Europe at namatay raw ang totoong Bongbong Marcos. At yung Marcos daw na nakikita natin is isang clone. No, hindi raw yan yung literal o impostor na raw yan. No? So, isa rin itong urban legend, mga ka-wonder. Ang dami mga urban legend na nabubuo sa mga Marcoses just to stop them from taking public office again. But unfortunately, nandito na naman sila and there, BBM is now the president of our country. At itong ginagamit nila na hindi totoong Marcos yan, ito yung ginagamit dyan na kung bakit ganyan nakapagsalita si Amy Marcos. So malamang when BBM said that, or when he was telling his emotional statement, that when people ask him, that woman, that lady you saw or you were watching on TV was not my sister. Pero ang ginamit niya is not my sister. Oh, of course, grammatically or whatever grammar form PBBM was trying to convey, ang ibig niya lang sabihin doon, it is just a metaphor. She's still a sister to PBBM despite of what she did. No? Minsan, pag nagagalit tayo sa sobrang sama, hindi ko kapatid yan. Hindi ko, minsan nga, yung mas matindi pa eh. Ngayon, tinatakwil na kita, hindi na kita kapatid. No? Pinuputol. But when time comes, na talagang kailangan mo yung kapatid mo o yung kailangan ka niya, minsan nabibreak po yung ganyang emotional statement. So, hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion kung ano pong masasabi nyo sa ating pinag-usapan ngayon. And of course, give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila kung talaga bang itinakwil na ni PBBM ang kanyang kapatid na si Amy. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.